Higit 200,000 aplikasyon ang nakabinbin ngayon sa refugee system ng Canada. Ang gobyerno, sinabihan na rin po na umalis na ng bansa ang mga pasuna ang visa. Para busisiin ang babala ng gobyerno sa mga asylum claimant, nakausap po ng Omni News ang regulated Canadian immigration consultant na si Debbie Piandong. Debbie, isang global ad campaign ang ilulunsad ng Canada sa pagpasok ng bagong taon na magbibigay babala sa mga may planong mag-claim ng asylum. It's not easy o hindi madali ang rutang ito. Yan yung sinasabi ng Canada. Bakit sa tingin mo, Debbie, kailangan gawin na ito ng bansa? Kailangan nilang gawin because marami ang nagki-claim ng refugee claims na. In the last years, sobrang nag-spike yung asylum claimants and more than 100% from the previous years yung datos ng mga nagki-claim ng asylums. And IRB is learning na hindi lahat is genuine yung need for protection. Kaya maybe that's the reason why the government of Canada has to do this. Alright, pero ang Canada, alam natin, nakilala bilang welcoming country sa mga refugees. Nakikita mo ba na nagbabago na talaga ang tono ng Canada pagdating sa immigration? At sa tingin mo, marami pa ba tayong aasahan sa kabila ng madami ng paghihigpit na ginagawa ng bansa? Oo nga eh. Nung 2017, I think it was in 2017 nung may US campaign yung Trump government na parang ayaw kasi parang sinasabi dati na hindi ayaw ng immigration ni Trump. And so ang campaign ng Canada at that time is hey, you guys come in Canada. We are a welcoming country. And then few years after, parang nag-iba yung tono. So I guess because also within the last 5 years, more than 5 years, nag-shift talaga ang needs ng Canada, ang economy ng Canada. And a lot of Canadians are feeling the housing crisis and several economic downturns. And maybe that's the reason why ganito ngayon ang Canada. Debbie, yung halos 4 na buwan o 3 o 4 na buwan na global ad campaign na ilulunsad ng Canada, ilalabas sa 11 lengguwahe. Pero ito bang isyung ito, malaki sa Filipino community, sa karanasan mo? Hindi po. Hindi naman talaga siya popular sa mga Filipinos. I think nga, the more na pinag-uusapan natin, baka mas na magkaka-idea yung mga Pilipino na gawin yon. Pero as far as I know, 11 languages nga po, pero wala doon yung Filipino. So it means something. I think it means something na hindi talaga siya popular sa mga Pilipino, sa mga Pinoy. Meron nga silang backlog na 260,000 asylum claims. At sinabi na rin ng Immigration Minister na susubukan na lang pabilisin yung pagbibigay desisyon sa mga hindi naman talaga karapat-dapat na mag-claim ng asylum para maalis yung backlog na yon. Paalala, Debbie, sa mga kung sino mang nag-iisip na kunin ang rutang ito. I-reserve natin to sa mga taong kailangan talaga ng proteksyon ng Canada. Kung hindi po ito yung last resort at it should never be a resort for someone na gusto lang maging permanent resident sa Canada. At hindi po madali ang pagki-claim ng refugee claim. It's a complex process. You can't do this alone. There is a strict procedure and strict timelines that you have to follow, and not knowing all this might jeopardize your application in the future. And hindi siya like kapag nag-claim ka ng refugee, hindi ibig sabihin nun pwede ka na magstay ng Canada, okay? Yes, magkakaroon, parang hindi ka pwede i-remove from Canada, pero at the same time, you can't do anything during those times na mag-aantay ka for the decision. Hindi ka magkakaroon ng work permit unless meron ng approval yung na-accept na yung claim mo, at hindi ka rin pwede mag-aral during that time. At kapag napatunayan na hindi ka talaga genuine refugee claimant, there is a possibility of deportation at baka hindi ka na pababalikin dito sa Canada. So don't do it po. Yeah. Debbie, sa mga paghihigpit sa immigration policies, naniniwala ka bang marami ang nawawala ng pathway to permanent residency? Yes po. Base nga sa news
ng nakaraan, merong halos 5 milyon ang mawawala ng status in the coming years, right? So, sa sobrang higpit at sa pinababa ang parang mga permanent pathways para sa mga tao na andito. So for sure and definitely, mas hihigpit at mas lalong it would be harder for a lot of people to gain permanent residency here. Dapat pa nga, bago ka pumunta dito sa Canada, decided ka na, alam mo na kung ano yung permanent pathways mo. Kasi although there are different changes ngayon na in-announce, pero dapat you keep up with those changes para hindi maging precarious yung status mo. And if wala na talagang chance at kailangan mo na talagang umuwi, you follow the rules. Kasi it's not just hindi para sa atin, sa lahat din yan. Kasi the more people, the more Filipinos na hindi magpa-follow ng rules, the more it will be stricter to some other Filipinos as well. So let's just follow the rules, guys.